Samantala, update sa sitwasyon sa Southern Leyte mula sa pananalasan ng Bagyong Tino, ating pag-uusapan kasama si Southern Leyte Governor Damian Mercado. Governor, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Asik Wing and Asik Joey ng PTV Bagong Pilipinas. Gov, maaari niyo po ba kaming... Yes, sir. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng detalye sa pinakahuling sitwasyon ng Southern Leyte, particular na po sa mga lalawigan na direktang tinamaan o apektado ng Bagyong Tino? Kumusta po ang lagay ng panahon ngayon dyan sa inyo, sir? Ito ang sitwasyon ngayon sa Southern Leyte. Nandito ako sa Maasin City, where the capital of Southern Leyte. Dito ngayon, maganda na ang weather, init na masyado, walang hangin, at saka yung dito sa Maasin City, mayroon ng sabihin natin, kuryente. Medyo maganda ng dito, kuryente, water, mayroon din. Ang sa natamaan talaga yung naglandfall doon sa municipality of Silago between Hinunangan. Doon, wala pang kuryente, madaanan na, pwede na madaanan. Problema doon, yung of course, supply ng pagkain mo na, yung water, ang kailangan doon. So, ngayon, kasi kahapon, medyo hindi pa madaanan yung kalsada, medyo mahirap pa, the other day. Ngayon, yung mga supply natin, yung food packs, water, doon na, sige, i-deliver na together with Vice Governor Milay. Nagdala doon sa mga supply, including water and food packs. So, yan ang ngayon, situation ngayon. Sa ibang mga towns, wala pang kuryente, tubig problema. Yon, Asik. Governor, hello po. Governor, base po sa validated reports, ilan po ba yung naitalang nasugatan? Meron po bang namatay? At kamusta naman po yung mga kababayan ninyo na nasa evacuation centers? Actually, sa evacuation center natin, sa Silago na lang ang mayroon pang natira. Pero yung iba, right after sa typhoon, ilang oras, pagka kinabukasan, nag-uwian na sila sa kanilang bahay. So, may nag-evacuate pa nandun sa Silago, municipality of Silago. But yung during the typhoon, yung nag-evacuate na pamilya is 28,766. At saka individual, 88,741. Yung natin, yung injured natin, casualty, yung injured natin is 6. Sa buong na probinsya, may 1 na missing at saka 2 ang patay, sabihin natin. Yun ang mga casualties natin dito sa Southern Leyte. Gov, ano po yung pinakamalaking issue o problema ang kinakaharap ng Southern Leyte at paano nyo po ito tinutugunan sa inyong lalawigan ngayon? Actually, yung problema namin, yung talaga, supply ng pagkain. Kasi alam mo na, yung mga tao hindi nakatrabaho at saka yung mga businessmen medyo nahirapan pa, walang masyadong supply. Ngayon, ang ginawa namin, may supply kami sa probinsya, nagbili kami at saka may binigay ding food packs ang DSWD, yun ang binigay namin. So, siguro this coming week days, tomorrow or the following days, makakuha na namin yung supply galing binili namin sa probinsya, pa rin namin yun, ibigay. Yung assessment namin, nagpunta yung mga engineers natin, Provincial Engineers Office, nagpunta sa mga towns, nag-evaluate kasi magbigay din ang provincial government ng mga, sabihin natin, hero, plywood, mga materials para sa yung mga Gov? Hello, Gov?
Naputol yata Ayan, si Gov. naputol si Gov. So, ang pangangailangan nila kanina nabanggit niya ay isa sa mga problema talaga yung kawalan pa rin ng kuryente at yung may supply pa naman sila ng pagkain pero kailangang ma-augment yan. Kasi yung worry nila, walang nakakapasok, walang nakakaproduce. Katulad sa, dati sa Ondoy, no? Ang unang ginawa dyan ng Marikina, pinabuksan nung na-clear na yung mga kalsada. Andyan na. Ayan. Governor Mercado, nandyan pa po kayo sa linya? Ay, naririnig niyo po kami, Gov? Parang hindi pa rin. Ayan, habang inaayos pa natin yung linya, alam mo ba, Asekweng, ang katumbas daw ng ulan na bumuho sa Southern Leyte pati sa Cebu nung 24 hours nung kasagsagan ng paghagupit ni Bagyong Tino ay 30 days, 33 days. Na ulan. Ng ulan. So, Ganun siya ganun, kalakas. nakikita naman natin sa video kung gaano binaha yung mga lugar sa Southern Leyte, pati na rin sa ibang Cebu. bahagi ng Western at Central Visayas. Kasi sa mahabang panahon, di ba, parang dati, ang sinasabi natin, basihan natin ng matinding baha, yung Ondoy, nung 2009. Nagko-cover pa tayo. No, ako Yun yung sinasabi ko kanina, nandun ka. Nung na-clear na yung baha, nung humupa na kagad, ang unang pinabuksan ni Mayor Lourdes Fernando, yung palengke. Kasi wala nang makain yung mga tao. Ayun, yan ang mahalaga. So, kung yan ang pangangailangan, yun nga maipapaabot na natin ngayon sa mga ahensya ng national government, yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa Southern Leyte. Kanina dun sa situation briefing ni Pangulo sa NDRRMC, nandun yung DSWD, sinabi naman nila na ready naman yung kanilang mga food packs at hindi naman sila magkukulang. Lalo na at ngayon ay may pinaghahandaan pa rin na panibagong bagyo. Andiyan na ba si Gov? Habang inaantabayanan natin ang pagbabalik ni Gov, nagsimula na ang ating mga kababayan sa Talisay City sa Cebu na bumangon mula sa dinanas na pagsubok dulot ng Bagyong Tino. Batay sa tala ng mga otoridad, nasa 7 na ang nasawi sa lungsod. Pagtitiyak naman ng lokal na pamahalaan, walang patid ang kanilang pagtulong sa mga biktima ng bagyo. Si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa detalye. Sa pagbuti ng panahon sa Cebu, sinamantala ng mga residente ang pagkakataon sa pagkuha ng kagamitan na maisasalba pa at mapapakinabangan. Gamit ang mahabang lubid, iba naman ang diskarte ni Junel para lang makuha ang mga natitirang gamit. Bakit ganito yung style ng paghahakot nyo ng gamit, boss? Gamit lubid. Kasi sir, mahirap yung daanan namin dito sir kasi marami pa yung putik sir. So mas madali ito na parang pinapasa-pasa na lang. Oo sir, mas madali kasi ito kaya ito na lang yung ginagamit namin. Kumusta naman yung bahay nyo, boss? May naiwan pa po ba? Wala na sir, wala nang naiwan sir. Ano na lang po ito? Yung naiwan namin sir, ito na lang po. Kawali, tsaka mga plato at yan na lang po yung iwan sir. Ang ibang mga residente, iniimbak ang mga naipong bakal mula sa kabahayan para mapagkakitaan. Andito ko ngayon sa ilalim ng Buhon Bridge. Dito yung mga residente na nakatira malapit sa Mananga River. Yung Mananga River, yun yung ilog dito sa Talisay City kung saan umapaw yung level ng tubig nang nanalasa yung Bagyong Tino. At ito yung sitwasyon ng mga residente dito, kanya-kanyang paglilinis doon sa mga gamit nila sa bahay na nagkaroon ng putik. Ayan, mga kitchenware, may mga pinggan, may mga baso, pati kutsara, tinidor, nagkaroon din ng putik eh. Saka itong kawali, kita niyo naman, puro putik din. Yung mga ibang gamit nila, balot din sa putik, lalong-lalo na yung mga damit. Ayon sa mga residente, ito daw yung unang pagkakataon na talagang ganun kataas yung level ng tubig. Kaya naman nabigla sila noong umapaw yung tubig mula sa Mananga River.
Pinasok na ng mga heavy equipments ang mga kasuluk-sulukan ng lungsod ng Talisay. Sa huling tala ng LGU, nasa 7 katao na ang nasawi at may 8 katao ang patuloy na pinaghahanap ng mga rescue team. From my understanding, people did not evacuate there because it's not usually an area that the river overflows to. Then it overflowed because of the numerous amount of water. That's why water came in. You're not blaming them, though? No, of course not. We have to do something about how to help Mayor Samsam and the people of Talisay rebuild immediately. Nakakaiyak tong nangyari dito ngayon. No, dito sa hindi pwedeng paulit-ulit na. Para sa Integrated State Media, Jesse Atienza ng PTV Cebu. Samantala, balikan na natin si Southern Leyte Governor Damian Mercado. Governor? Yes, Joy. Yes, sir. Para po sa inyo. Sir, sapat po ba yung Sir, sapat po ba yung kapasidad ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa inyong lalawigan para harapin yung ganitong sakuna? Ano po yung mga karagdagang support ang kinakailangan po ninyo dyan sa Southern Leyte? So, para ngayon, ongoing ang damage and needs assessment natin sa PDRRMO. Meeting natin yung mga MDRRMO. Assessment tayo ngayon sa damage. Of course, damage namin dito, agricultural, may infra na damage sa atin. Maraming na damage natin sa mga bahay. Yung nasira, yung mga bahay ang sira natin dito. So, in terms sa natin, casualties, mayroong 6 na injured, mayroong missing na isa, at saka 2 ang dead. Yung evacuated natin, yung nag-evacuate natin, families, 28,766, tapos individuals, 88,741. Yun ang natin. Monitor. Hello. Yes, Governor. Habang nagpapatuloy po yung assessment nyo po sa damage po na idinulot po ng bagyo, ano po yung mga magiging hakbang po ng inyong lalawigan para po tulungang unti-unting makabangon na po ang inyong mga kababayan? Sinabi niyo po marami pong kabuhayan, mga komunidad, mga tirahan po na nasira. So ano po yung immediate action po para matulungang makabangon ang inyong mga kababayan? Of course, kailangan natin ng tulong sa nasyonal. In terms sa mga, of course, kailangan natin ito ng pundo makatulong sa kanila. In the part sa provincial government, yung namin, nagbigay na kami ng mga parang pagkain, water, at saka mayroon kaming mga material. For example, sa yero, corrugated strips, tapos yung mga plywood, marine plywood, bigay natin para sa makabalik agad ng bubong. Importante yon. O mga ayun ang ginawa namin dito. At saka, naman kami, round kung ano pa possible na mga damage para talaga may submit namin sa national. Sa inyong opinion po, Gov, ano yung pinakamahalagang aral na natutunan ng Southern Leyte mula sa bagyong ito? At paano po ninyo plano gamitin itong aral na to para mas mapatibay yung paghahanda ng lalawigan sa ganitong mga sakuna? Actually, yung namin, nadaanan kami ng Typhoon Odette. Yung nakita namin na yung mga tao na mag-instruction na tayo na mag-evacuate, hindi mag-evacuate. So ngayon, this time, because sa experience namin sa Typhoon Odette, talagang forced evacuation kami. Yung mga natin, casualties, hindi ito parang na sa tao eh. May instruction na tayo, nadyan na lang kayo sa evacuation center, maglabas kasi mayroon daw nalimutan sa bahay. So, yun ang natin. But, yung experience namin sa Typhoon Odette at sa ngayong Typhoon Pino,
talagang forced evacuation ang ano naman. At saka, yung ano talaga, yung sana mabigyan talaga ng ano sa pamahalaan, yung ano talagang evacuation center talaga ang design. Kasi ang ginawa natin dito, pag mag-evacuate, punta lang tayo sa mga school building. School buildings, hindi man yun talaga design para pag-evacuation center. Temporary. Mayroon kaming mga evacuation center, yung parang covered court lang, ganon. Kailangan talaga na magawa ng evacuation center na sulit ang ano pagkagawa. Governor, nasa inyo po yung pagkakataon para po umapila po para sa mga pangangailangan po sa ngayon ng inyong lalawigan at mensahe na rin po sa inyong mga kababayan para po makatulong sa kanilang pagbangon muli. Sa ating mga kababayan, of course, hindi man natin maiwasan force majeure, so hindi man natin talaga maiwasan pag ganito. Ang ano ko lang sa mga kababayan namin na mag-ingat. Saka during the time pag typhoon, may mga instruction, kailangan talagang follow the instruction of the Municipal Disaster Reduction Officer, probinsya. Kasi every time pag may typhoon tayo, before ang typhoon magdating, mga kababayan, may advice na kami sa inyo, kaya we have to follow that. Yun ang ano ko sa mga tao namin dito, na talagang mag-follow sa instruction para mas-safe tayo, walang mangyari, walang casualty. Yun lang. Thank you very much. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Southern Leyte Governor Damian Mercado.